lahat po ay magsilhod bilang paggalang sa banal na espiritu sa katawan ng ating mahal na Apo Kunjing. Kapayapaan kay buti ng Ama, tunay na kay dakila niya. May huwaga at makapangyarihan. Ano nga ba ang hindi niya kaya? Ano nga bagang hindi niya maibibigay kung nauukol at nararapat kung makabubuting ganap? Subalit ano man yaon na nakatakda sa kanya ialay, siyang nakababatid, siyang nakakikita kung ano ang nararapat na sa tao'y igalak. Kaya't halina kayo, ikagalak niyong lubusan ang sa kanya ipaghahanda at paglalaan upang sa gayon kung panatagang loob niyo, patuloy kayong masisiyahan. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Hebreo. Magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Yamang mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang dakilang saserdote nating ito ay nakauunawa sa ating mga kahinaan sapagkat sa lahat ng paraay tinukso siyang tulad natin, ngunit hindi nagkasala. Kaya't huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos, at do'y kakamta natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Buhay ba ang Ama? Kung naunawaan lamang ng mga anak ng Ama ang kahulugan at kadahilanan kung bakit pinagtibay niya ang kanyang anak na isinubo sa lupa. Isang mabuting tunay na halimbawa at tunay na pagpapasilay kung paano ang nararapat gawin at tupdin. Ang wika nga kung paano siya sinubok at ang tao'y sinusubok, naganap na ito sa kanyang anak. Ngunit, ang kanyang kalakasan ay naibabahagi sa kanyang mga anak na mahihina. Ang kanyang pagtitibay ay naipagkakaloob sa kanyang mga anak na marurupok. Kaya't kung paano ito ay ninanasa ng Amang mailagak at maibigay, tunay na ang tatanggap, magiginhawahan ang loob. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat nga ba ang Diyos? Ilang araw na lamang para sa nararating o palapit parating na padatal ng araw ng anibersaryo. Masaya ba kayo? Maligaya ba kayo? Kumbaga sa isang nanganganak, kapag malapit na yung kabuwanan niya, may kasamang galak na di niya kayang ipaliwanag, na may takot sapagkat di niya alam kung paano siya makakapanganak. Ngunit ang pagdiriwang ng anibersaryo ay dapat ikagalak. Ang wika nga, wala ka mang hawak, ngunit ang Ama ang may hawak. Wala ka mang nakalikom, ngunit ang Ama ay maraming likom.
wala ka mang biyaya, ngunit ang Ama'y maraming biyaya. Marami ka mang bagay, kung wala siya, wala pa rin ang mabuti at kadakilaan sa puso mo'y wala. Buhay ba ang Ama? Kaya sa makatwid mga minamahal, ang mga lingkod ng Ama'y laging nakatuon dun sa pag-asa at nabubuhay ang pag-asa nang dahil sa tuwin na wika nga niya, anak, kailan ba kita pinabayaan? Naramdaman nyo na bang tinanong ito ng Ama sa buhay nyo? Nung kinilala nyo siya at nadaman nyo siya? Patutuo lamang yaan, na kailanman nga ay hindi ka pinabayaan niya. Sinong pinabayaan ng Ama? Magtaas nga ng kamay? Wala. Kahit nga sinasabi mong kahirap ng buhay, nahihirapan ang buhay ko, pinabayaan na ba kayo? Sa maghapon, nakakausad kayo, nakakahulagpos kayo, nakakakain kayo, nakakatulog pa rin naman kayo pagdating ng gabi. Kaya lamang yung mga aburido, balisa, may nervous breakdown, walang makatulog. Hindi makatulog. Bakit? Kanina may tinanong ako. Ang sabi ko dun sa kanyang kasama, sabi ko doon sa isang pasyente, pakitawag mo nga ako yung kasama nung blank na yon, sabi ko. Kasi bakit ko pinatawag? Ang sabi niya, siya daw ay pinanggagamot. Kikinig siya ng minsay, ganyan ang ganyan. Tapos, hindi ko nasasabihin kung ano yung nasa katawan niya kasi pag sinabi ko, mahuhulaan ninyo. Sa madaling salita, dumating ako ng bahay, sabi niya, ganyan. Ganyan, doon sa may ano. Panginoon, ba't po ba nagkakaganyan yung hindi na bata? Kaya hindi ko sasabihin bata, yun. Yung pong anak mo na yan. Sinabi sa akin, ganito, 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 ganyan. Tinawag ko yung kasama. Anak, may tatanong ako sa iyo. Siya ba ay blank, blank, blank? Opo, eka, sabi niya. Paano siyang paniniwala ang manggagamot niyan kung ganyan? Alam mo ka ako, pag hindi yan tumigil, ganan ang dating niyan. Ano ibig sabihin, mga minamahal? Suriin ninyo. Ang espiritong mabuti, hindi siya nagtuturo ng masama. Hindi siya nagtuturo ng kabalisahan. Hindi siya nagtuturo ng pagkatakot. Hindi siya nagtuturo ng pagkabahala. Hindi siya nagtuturo ng pagkaduwag. Kundi lahat ng taliwas doon sa masamang espiritu, sa kanya ay pawang mabuti lahat. Buhay ba ang Ama? Kaya maliwanag ang katotohanan na kapag tinanggap mo ang Kristo sa puso mo at nanahan siya sa isip mo, sabi mo nga, pag pinansin ko po yung mga nagsasabi sa akin, talaga pong magagalit ka. O bakit nga papatinin mo at papatulan mo? Yan ang nasa mabuting espiritu. Maliwanag ang pag-aaral, maliwanag ang pag-aaral. Tatandaan ninyo, maliwanag ang pag-aaral ay para may matutunan. Ngunit anong silbi ng pag-aaral kung di ka natututo? Para kang di nag-aral, parang di ka pumasok. Iba ang pag-aaral sa larangan ng sanlibutan at iba ang pag-aaral sa larangan ng kabanalan. Iba ang katuruan ng pangsanlibutan at pagtuturo ng pang-espiritual. Kaya't kapag pinampatay mo, pinagparehas mo ang katuruan sa sanlibutan, sa kautusan at ang turo sa pansanlibutan, hindi maaaring magtama. Subalit, maaari kang makapamuhay
nang naaayon sa kalooban ng Ama na hindi ka naman magiging isang tanga na tinatawag ng tao sa lupa. Sapagkat kapag sa Kanya ka, na ituturo niya lahat ang dapat. Kung paano ka manamit, kung paano ka makiharap, kung paano ka magsalita, kung paano ka kumilos, kung paano ka gumawa, kung paano magsalita ng tama at nararapat. Kaya't ito nga ba ang naituro sa iyo ng Kristo? Ito nga ba ang ginagampanan mo sa bilang Kristo? Na pagkatao ay tinanggap mo banal na Espiritu? Mga minamahal, mahirap taglayin ang kabanalan kapag bilang tao, isip at damdamin ang nanahan. Subalit paano mo mararamdamang lubos ang Ama na lutigit kung lingkod ka na, kung hindi mo maisa sa katuparan at maisa sa buhay ang layunin ng Kristo para sa iyo? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya kung minsan mas kaaya-aya pa yung tagasunod lang. Kaya magalak kayong mga tagasunod. Kung ang inyong pagsunod ay totoo at tapat, mas sigit pa kayong nakalulugod masdan at nakalulugod tanggapin kaysa sa mga sinasabi at nagsasabing lingkod, taliwas naman ang ginagawa nila sa Ama. Marami ang magsasabing naglilingkod po ako. Marami ang magsasabing Panginoon ko at Diyos ko. Subalit, sa mga nagsasabing ito, ilan ang totoo na makikita ng Ama? Ako'y nasa Kanya at siya'y sumasa Kanya. Buhay ba ang Ama? Noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya'y dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa Kanya sa kamatayan. At dininig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Mga minamahal, kung tutuusin, nasa Kanya ng kaharian at paghahari. Puspos na siya ng banal na Espiritu. Ba't kailangan dumulog pa siya? Siya na nga mismo ang gawa ng Ama at ang gawa ng Ama ay gawa rin niya. Subalit, ito ang hinihingi ng pagkakataon bilang katawang tao. Yaon na nga ang ibig sabihin, tao, magsumamo ka sa Ama, dumulog ka sa Kanya, magpakatapat ka, magpakatotoo ka, sa puso't isipan mo, itala mo'y Ama, isipin mo siya, maghari siya, at diringgin kaniya. Buhay ba ang Ama? Kaya't kung papaano kadalas magsabi ng Panginoon ko at Diyos ko, ang isang tao na madalas din na nagkakasala, ano ang nangibabaw? O kay sarap na pakinggan, yaong mga banal na aral, kung sa puso'y ninanamnam, yaong Amang mapagmahal. Sa isip ay nananahan, yaong banal niyang aral, na Kanyang binulay-bulay at pinagninilayan. Na tinutupad ang wika niya, ang masakit sa'yo'y huwag gagawin mo. Magtanim ka ng magtanim, nang mag-ani ka rin. Sa dami ng iyong tinanim, marami rin ang anihin. Yaong mabuti't kailanman, huwag masamang itanim. Upang bawat pag-ani nyo ay mabuti man din at saganang-sagana kayo sa galak ng puso nyo. Iya mga maang nananahan sa isip ay nakakintal,
Ituturo niya kung paano ang magalak at masyahan. Mamarapatin niyang masdan yaong kanyang mga anak, nanaliw sa tuwina na nakikinig sa kanya. Kaysa kanyang mga anak, nalibughat mga sutil, niyayaw niya ng pakinggan sa mga pananambit nila. Kaya't kung nadarama nyo, yaong amang mapagkalinga, mapagmahal na totoo, magsipagbunyi kayo. Makikita ninyong lubos kung paano maghari siya. Di ninyo mararamdaman yung hirap at sakit ng inyong kalooban. Sa tuwina ay may kasiyahan at payapang kaisipan. Sa kabila man ang sa inyo'y mga dinaranas sa buhay, makakagawa kayo ng mainam, makakatupad kayo ng dapat. Kaya't kung inyong pinalalawak isip na mabuti, patuloy na uunlad yung inyong kabanalan, patuloy na magsisigasig kayong makatupad. Patuloy niyong madarama yung pag-ibig niyang totoo, at sa puso'y mabubuhay, sa kapwa niyo tao magmamahal kayo. At yan ang inyong pinagdiriwang sa kasalukuyang padatan, na araw ay naririyan upang maganap ng tuwiran. Yaong maghing marapat na sa pananaw niyong Ama, ang lahat ng sa Kanya ay mahahalina. Halina kayo, mga minamahal ko, magnilay, magbulay, magtanto kayo. Kung sa kabila ng lahat, Ama pa rin ang nasa inyo, walang dilim kayo na di mahahawi upang magliwanag. At kung kayo'y may kalituhan, papawin niyang tuwiran, isisilid ay kapayapaan, maging ang kapanatagan. Di ninyo daranasin, di ninyo mararamdaman yung pighatit lumbay na di nyo makayanan. Pagkatamang umalit, sa inyo'y nagbibigay ng tuwirang pag-asa at galak na totoo. Kaya't di na maisip ang bukas at mamaya pa, pagkat sa puso nyo buhay na buhay itong mahal na Ama. Subukan nyo mga tao, gawin nyong marapat na ito'y maging kanap sa buhay nyo na matanggap na totoo. Mawiwika ninyong ganap, totoo ang mga wika ko, at sa puso'y mananahan, patuloy na mananabik na makinig kayo. Saan man dako magtungo, di nyo mararamdaman pagkabago, pagkainip sa paglalakbay, bagamat ito ay maraming daraan. Daraan man akong minsan, naantala at naantala, na patuloy hinahadlangan upang mabilis niyong makamtan yung hangganan. Pagkatamang may alay ng tuwirang kalayaan, o taong aking mga mahal, magnilay at magbulay. Panigin niyo siya, ang maghari ay siya, lahat ng takot niyo, pagkatapang na totoo ang isisilid niya. At ang kawalan ng pag-asa, pagbuhay na totoo. Mawiwika mo tao, kahit sarap sa piling niya. Wala kayong madarama, kundi pagnanasang ganap, na sa tuwina'y maaliw ka't aaliwin kanya. Tulad ng sikat ng araw na napagniningas niya, at napag-iinit nasasamyo mong hangin.
Nararamdaman mo sa balat ang mainit at malamig. O taong aking mahal, magnilay at magbulay, magtanto kayong ganap. Kung nakilala nyo na nga, yaong sa inyo'y pagdiriwang, patuloy nyo na asamin ang mabuting kaganapan. Huwag kayong mag-isip ng di nararapat kailanman, upang di kayo manaig at makapanaig sa inyo ang katauhan. Yamang kayo'y naririto, o mga mahal ko, magnilay at magbulay, magtanto kayo, pagkat ang may buhay na nagmamasid lamang, nakikinig na tuwiran sa lahat ng sandali, lahat ng oras, maging segundo at minuto. Sa Kanya ilagak nyo ang buhay na pahirap, na tanging siya lamang ang may karapatan na ikaw ay nabuhay sa sanlibutan bilang taong nilalang. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. Buhay ba ang Ama? Dakila nga ba siya? Tapat ba ang Diyos? Kung tapat ang Diyos at dakila siya, tulad ng damit na hindi sarado, sa pagkakaalam bilang tao na sarado na, subalit hindi pala. Sa makatwid, kung minsan may ginagawa kang kala mo, nagawa mo na, hindi pa pala nagagawa. Kaya kung minsan alalahanin nyo, alam ko nagdasal na ako, ngunit paalala ng Diyos, anak, hindi pa. Buhay ba ang Diyos? Alam ko nagbago na ako, ngunit paalala ng Diyos, anak, hindi pa. Alam ko nagpatawad na ako, ngunit paalala ng Diyos, anak, hindi. Laging may paalala ang Ama, laging nagpapaalala siya, sapagkat siya'y amang mapagpaalala at maalalahanin sa lahat ng mga anak niya. Buhay ba ang Ama? Kaya masaya ba kayo? Maligaya ba kayo? Sapagkat ang ipagdiriwang ay di tao, at kaya may pagdiriwang ay di tao, kaya ang pagdiriwang ay magaganap sa di taong ipagdiriwang, kaya magbunyi ang inyong kalooban kung siya'y ipagdiriwang ninyong tapat. Buhay ba ang Ama? Ang sabi nga, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang nilalang, kundi sa salitang banal na nagbibigay buhay. May buhay po bang Diyos? Totoong-totoo nga naman, kung hindi sa Panginoon ay napakahirap paliwanag ang ugali ng Diyos, ano? Ngunit alam niyo po ba, kapag nagpakatotoo na kayo sa Panginoon, yung mahirap para sa inyo, magaan lang pala talaga sa Kanya. At alam niyo po ba kung bakit nahihirapan lang ang tao? Pagkatao yun . Subalit mag-ugaling Diyos kayo at walang mahirap para sa inyo. Kaya nga may banal na aklat upang basihan. Kaya nga may pag-aaral upang matuto. At kung literal na babasahin ang banal na Biblia, ang banal na salita, walang matututunan sa kabanalan at katotohanan sapagkat literal. Ngunit kung pahayag at pag-uulat ng banal na Espiritu, mararamdaman mo, matututunan mo, makikilala mong totoo ang Diyos. Buhay ba ang Diyos?
Mainit ba ang panahon? Inyo pong masdan na noon. Umuulan, mainit. Berna, mainit pa. Samantalang noon, noon, pag magsasabog ang mga tao ng binhi, pag maglalagay ng palay, eto po, natatandaan ko nung bata ako pinalilipas muna nila yung piyesta ng Pilar. Yung October 12. Pagkatapos ng October 12, wala nang baha, magsasabog na sila noon. Ngayon, nasaan ang baha? October 12. Po, may binaha. Ha? Noon kung natatandaan ninyo ng binaha ito umapaw dyan, malapit ng, malapit ng Usumampa. At may pasyente noon na, wala pa po ito, wala pa yung dambana, altar pa lang noon na maliit. Ito binabalik ng Espiritu. Wala siyang nakikita, lalo na pagputi, lalo na kung kulay itim. Ang sabi niya, sa tao na yon, ikaw eka nilaser na yung mata mo tapos naoperahan. Ngayon eka ganito, ganyan, ganyan. Opo eka, ganito, ganyan, ganyan. Sinabi bilang Apo Kunching, ako'y walang pinag-aralan, wala akong karunungan ukol sa science, sa siyensya. Nung pauwi na sila, sabi niya daw sa driver niya, ba't ganun kasi Apo Kunching? Sabi niya wala siyang karunungan. Lahat na sinabi niya na yun, pinag-aralan ko yun 16 akong taon sa ibang bansa, sa isang ospital. Sinabi niya tingnan ko bukas uli. Pagbalik niya uli. Pasubali ko sa'yo, sabi mo sa driver mo. Sabi niya, wala siyang alam. Ba't na sabi niya yun? Si Kunching walang alam. Paano yung nagsalita sa'yo may alam? Sige tumitig ka dyan. Ano nakikita mo? Para po kang mga bangka. Kasi babaha Subalit, wala kang bangka diyan. Yung mga nakakatanda doon may nakakilala din doon. Kaya lang di ko nasasabihin. Hanggang sa nagliwanag ang mga mata niya. Sabi sa kanya, pinagaling na kita, huwag ka nang magkasala pa anak. Sapagkat kapag nagbalik yan, masigit pa sa dati. Nabasa ko yun sa Biblia. Yun yung sinabi nung Espiritu doon sa pasyente na yun Eto na. Nag-anibersaryo. Talagang bumaha noon. Bumaha siya bago mag-anibersaryo. Nung naampat na, dami, namimilmit dyan yung mga tao. Maraming nakukuha tilapia dyan. Tuwan-tuwa sila. Dami dyan. Palapak. Lapa ito. Ngayon, nung mag-anibersaryo, nakipagpuresisyon siya. Sabi ko, suot mo tsinelas mo. Hindi po, nagsasakripisyo po talaga ako. Ganon ka ako. Huwag ka lang magkasala, sakripisyo na yun. Nung gumaling na siya, hindi na bumalik. Pasubali ko sa'yo, anak. Babalik yan, isang araw, sabi. Bumalik. Lumabo po yung mata ko. Paano? Sinabi sa'yo, huwag ka na magkasala. Kasalanan ba nung tauhan mo? Hindi mo sinabing nakakakita ka na. Ikaw ang nagbigay pagkakasala sa kanya. Ninakawan ka. Kala niya'y bulag ka pa.
Sana hindi ka na nakawan kung sinabi mong nakikita mo na. Ganyan ang tao, di ba? Nanunubok sa tao. Sinong nasubukan? Mula nun, di na bumalik. Hindi ko na rin pinababalik. Sapagkat, tao lang ako. Ano magagawa ko? Ano po ang kwento? Ang tao ay maraming pagsubok na ginagawa sa kapwa-tao. Hindi ka dapat manubok sa kapwa mo. Ang Diyos ang nanunubok sa tao. Ngunit, bakit ganyan ang tao? Mahilig manubok sa kapwa-tao. Ang sabi ng Ama, huwag mo akong tularan, anak, tao ka lang. Ngunit ugaling gawin ito ng tao. Kaya binabase na nilang sarili nila sa Diyos dahil ginagawa nilang manubok sa kapwa-tao. Ang mga tapat naman na totoo, ang bawat ginagawa ng kapwa nila, tinatanggap nilang masaya. Ngunit wala silang kamalayan, sinusubukan pala sila. Sino ngayon ang nasubukan? Sila ba na nagpapakabuti at nagpapakatotoo? O sila na ang pananaw ng mga mabubuti ay sugo sila ng Ama. Mahal sila ng Ama. Wala silang ginagawang makasasama sa kanila. Ito naman, mga nanunubok, sinong nasubukan? Isang aral itong binigay na ito, na wika ng Ama, anak, sa kapiranggot na salapi, pinagpalit niya kanyang mga mata. Minura niya Eka at sinabing, PI ka. Kala mo Eka, hindi kita nakita. Ako Eka ay nandoon sa nakita kita kung paano ka dumukot. Hindi milyon ang kinuha sa iyo Eka. Anak, peso lang peso. Pinagpalit mo sa mahalagang bagay na dapat ay maliwanag pang mata mo. Kuminsan ganyan ang tao. Mas gustuhin pang pagpalit doon sa kalusugan niya yung bagay na makapagpapasama ng kanyang katauhan. Samantalang kung pinahahalaga ng Ama, ano ba yan? Bagay lang yan. Pera lang yan, maaaring ibalik yan ng Ama. Habang malakas ka, habang may buhay ka, habang masigla ka, makakamtan mo lahat yan. Subalit, yung isip at damdamin mong nahihirapan at nasasaktan, walang kamalayan ka, masigit kang nawawalan. Buhay ba ang Ama? Sapagkat ang iniisip mong bagay at salapi, kapag kinwenta mo ang iyong pagpapagamot dahil sa isip mo na nalilito at nagugulo at damdamin mong nahihirapan, na nagkakasakit ka, mabuti pang pinamigay mo na lang, kumain pa yung mahihirap. Nasiyahan ka pa't natuwa, di ba ga? Ngunit hindi ito kayang isipin ng natural na tao, kaya ibinigay ng Ama ang Espiritu upang magpaulat sa tamang pag-ugali at tamang gagawin sa tao na mga mahal niya. Lamang, hindi maabot, hindi matarok, ayaw tanggapin ang katotohanan. Subalit kung tatanggapin lamang, alin baga ang mahalaga? Kalusugan, kagalingan, kalakasan, o bagay na kung may sakit ka, hindi makapagpapasaya sa ito. O pera, na kung may sakit ka, di ka maaliw ng pera mo. Pag nilayan ninyo lahat ang tinuturan ko, yamang pinag-aaralan ninyo ang mga batas at tuntunin ng Ama. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang inyong bagay na nakakamtan makapagpaaliw sa buhay nyo, ang inyong mga salaping na hahawakan makapagpasaya sa puso nyo, upang humaba ang lakas nyo at kalusugan, at tamasahin ninyo ang kasiyahan ng sagayon. Habang nabubuhay kayo, may kaaliwan kayo sa ibabaw ng mundo. Hindi yaong mga nakakamtan nyo ay nakapagdudulot sa inyo ng pait, nakapagdudulot sa inyo ng hinanakit, nakapagdudulot sa inyo ng sakit, nakapagdudulot sa inyo ng hirap ng loob at gulong isip.
Sapagkat ang layo ng Ama, iwangis mo, anak ko, sa isang tunay na halimbawa ko sa inyo. Maliwanag kong ulitin. Kaya't huwag na kayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at dooy kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Buhay ba ang Ama? Sapagkat ang nagtitiwala sa Kanya, nananalig na ang kalinga ng Ama'y nadaraman niya at kakamtin niya. Ang kumakalingang Ama, napapadama niya yaon sa katawan ng tao na nagpapadgibik at gumugusto sa Kanya. Sapagkat hambing sa gatas ng ina na kapag sinuso ng anak niya, nararamdaman ang kabusugan. Yaon ang pawang katotohanan, ganang pagkatao, ganang sikonstansya, di may iuulat ito. Kung ganang pinakinggan nyo at napagbulay-bulay nyo, masisiyahan kayo, maaaliw kayo, magliliwanag kayo, at patuloy kayong lalakas sisigla, kalusugay sa inyo. Pagharian kayo. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Ano man ang tinatamasa nyo, kung may nawala, binigay lang ito ng Ama at pinahiram sa inyo, manalig kayong may babalik at may papalit. Kung may naubos, manalig kayong may mararagdagan at paaapawin kaya niyang gawin. Kung may hinahanap, manalig kayong ito'y makikita at masusumpungan kung nararapat. Subalit huwag niyong pilitin kung hindi dapat na ito'y inyong matanggap kung ito'y makapagpapahamak. Subalit lahat ng makabubutit, ikabubuti, ipagkakaloob niyang ganap. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Kaya't humingi kayo at kayo'y pagbibigyan. Manambitan kayong may katapatan sa puso nyo'y amang nakataan at kayo'y aaliwin at pagagalapin. Kung magkagayon ang liwanag sa inyo'y manaan, upang magliwanag ang inyong kaisipan. Sa tinuran ko'y makapagnilay, makapagbulay ng lubusan. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Maliwanag. Tinukso siyang tulad ng tao, ngunit hindi nagkasala. Sa makatwid, kung tinutokso ka ng kapwa mo para galitin ka, inisin ka, magkasala ka, alam mo yung tukso yaon. Ikaw na nasa liwanag, huwag kang patatangay, huwag kang tatanggap. Kundi ikaw ang siyang lumaban sa tuksong ito, mapagtatagumpayan mo dahil anak ka ng Ama na may liwanag. Ang may pandinig ay nakarinig. Yaon ang pawang katotohanan, at kapag napagtagumpayan nyo yaon, masasabi nyong magbubunying galak ang puso nyo at masasabi nyo pang, o kay buti mo, Ama ko. Yaon ang pawang katotohanan, mga minamahal, sumayin nyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. May mga taong nagpapalagay na gawa lang ng gawa, walang pag-atubili, hindi na alam kung nahihirapan, nakakasakit sa kapwa. Sulong lang ng sulong, sulong ng sulong, walang patumangga. Subalit mayroon tao, lahat sinasaalang-alang ang kapwa dahil ayaw namamahiya at ayaw nagpapasakit, yaon ang may takot sa amang dakila. Kaya, kapag nagawa nyo
ang kagaanan at makakagaan ng inyong kapwa, higit na pagkakagaan at kagaanan ang kakamtin nyo sa amang dakila. Yaon ang pawang katotohanan kung paano mo pinagaan ang pasanin ng kapwa mo. Ang Ama ang nag-atas at nag-utos sa iyo. Hindi mo gagawin yun kundi ganang Kanya. Kaya't siyang asahan mo, higit na kagaanan ang tatamasahin mo. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo manakalang. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroon magandang mangyayari sa inyo,
dapit. Buhay po ba ang Diyos? Dakila po ba ang Diyos? Purihin, purihin, purihin. Salamat sa mga Kaps na patuloy na nakasuporta sa pagmimisyon, sa mga IT team, alagad, mga choir at tagasunod na patuloy na kahit na mamasahe sila, ay sumasama. Tunay nga pong dakilang Ama, natapos natin na napagtagumpayan natin, nahulagpos natin bago dumatal ang araw ng nobenaryo. At stop muna tayo. Tigil muna, eka nga, tugot muna tayo. Subalit sabi nga po, ni Arlene, may nagpapa-schedule na naman ng November 3. Sabi ko, huwag muna pagpaumanhin ng mga hindi ko po muna yung November 3 dahil November 5 may mission na tayo na naka-schedule. Yung November 5 ay hindi ko na muna po, sabi ko sa Ama, medyo magpahinga muna ng konti dahil sunod-sunod na uli pagkatapos ng November 5. Sunod-sunod. Para naman, kasi undas po yung November 1, tapos November 2, November 3, mission. Ay sabi ko, wag muna kasi pagbigyan muna natin ng pahinga ng konti. Para, ayaw ko naman po mamahinga. Kaya lang bilang tao, siyempre mayroon naman pong partisyon na papartihin muna natin yung mga taga-ibang bansa na nagsiuwi. Bigyan naman natin ng partisyon yung mga nag-meeting makauwi para sa anibersaryo na naririto pa sila noon. Bibigyan ko muna sila ng oras para naman bago sila magsibalik sa ibang bansa ay napag-anuhan natin. Kasi hindi ko sila nakaka-joint na kahit nandyan yan sila, hindi kami nagkakausap, hindi na kami banding. Kumbaga po, para nang sa gayon naman ay katapos ng November 3, yung November 5, may schedule na tayo, Kaps. Salamat kay Kaps, sa ating Kaps na masipag, na ating Pangulo, sa kanyang pamumuno na napakaganda, na napakabuti, napakaayos. At sa ating pong Pangulo rin ng tagasunod, ang ating si kapatid na Marcos, at sa lahat ng mga alagad na nagsusumakit, nagsusumikap, na patuloy na makatalima at makasunod sa ating misyon. Nang sabi nga, hindi naman po ako ang nagtakda ng magmisyon na yan. Subalit, patutuong ang Panginoon ang nagsabi na, anak, muli ihayo ako. Hindi po ako ang nag-schedule, hindi po ako ang naghihingi ng schedule sa kanila, sa mga pinapanikan, sa mga pinahayuan po natin, kundi sila ang nakikiusap na ating panikan. Ang totoo noon ang gusto sa kapatid na Amon, kung pwede daw ay itong October 25 or 29. Sabi ko hindi po pwede. Kasi doon sa pinanggalingan natin, gusto 25 uli o 29. Hindi pwede. 25 nobenaryo, then 29. Hindi pwede. Pahinga muna yon dahil undas. May gawain na tayo noon. 28, wala. 29, 30, may gawain na po. So, ibig sabihin, 31, auno, araw ng mga patay. Ano po? Yung araw nating mga buhay, laging may araw tayo dyan Kailangan tayong mga buhay, laging may araw tayo. Ibigay lang natin yung araw ng mga patay. Kaya ako po hindi naman pumupunta sa sementeryo, nananalangin na lang ako. Kasi bato lang yung pananalanginan ko. Ngunit kung lahat ng tao ay di na magpupunta doon, wala nang magpapahalaga sa mga namatay, kawawa naman sila. Kaya sila na lang, ako ay taga-panalangin na lang. Ganun po. Ngunit sa dating buhay, napakahalaga sa akin ang undas dahil yun ang pag-aalay, yung pag-ano, nako, talagang pinaghahandaan mo yan, Ngunit, ngayon, ang ating pahalagahan at paghandaang mabuti ang ating kaluluwa na habang tayo nabubuhay, yun ang pagsumakita natin, pagsumikapan na maibigay natin sa ating kaluluwa ang tunay na kaligtasan. Ang mga yumao at pumanaw na, di na mabubuhay at di na mapababangon yan. Ngunit tayo, mabubuhay tayo at mapapabangon ng Diyos kung patuloy tayong ikilala sa Kanya. Kaya, gunitain ninyo ang mga magulang at sino mang napanaw na at pumanaw na,
ngunit lalo niyong higit na pag-alalahanan kayo at kunitain niyaong Ama na di mapaparang kailanpaman. Pagpalain kayo sa pangalan Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo, matigib kayo ng pananalig at pagtitiwalang tapat at totoo. Sa gayon, patuloy niyong mararamdaman kung paano kumilos ang Diyos amang mahal, Diyos na buhay na kailan may di mamamatay, sa kapangyarihan ay walang maliw at walang kapantay, pagpalain kayo na iba't ibang uri ng pagpapalang, kabutihan ang pagmumulan. Sumainyo ang paghahari ng Ama at Anak. Tayo na po, pasensya na.